na balita ngayong tanghali. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee sa unang pagkakataon. Dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog dumalo rin sa investigasyon ng Kamara. Mga regulasyon sa paggamit ng social media at artificial intelligence sa darating na eleksyon inilabas na ng Commission on Elections. Criminal Investigation and Detection Group makikipag-ugnayan na sa PAGCOR ukol sa umunay dating PNP chief na tumatanggap ng payola mula sa POGO at sangkot sa pagpapatakas kay Alice Guo. Ilang bahagi ng Luzon at Visayas patuloy na makararanas ng mga pag-ulan bunsod ng habagat ayon sa Pag-asa. Bilang ng mga nasawi bunsod ng magkakasama na epekto ng tatlong nagdaang bagyo at southwest monsoon, sumampa na sa 23 ayon sa NDRRMC. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Huwebes, September 19, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, pinuna ng ilang mambabatas ang hindi panunumpa sa House panel hearing ni Vice President Sara Duterte. Giit naman ng pangalawang Pangulo ang inilunsad na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay upang makagawa ng impeachment case laban sa kanya. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa hindi panunumpa sa harap ng House Committee on Good Government and Public Accountability nang humarap ito sa inilunsad na investigasyon ng Kamara kaugnay ng paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa mga nakalipas na taon, kabilang na ang kontrobersyal na confidential funds. Isinasagawa ang panunumpa sa mga inimbitahang resource person at witness sa congressional hearings bilang pangakong pagsasabi ng katotohanan sa pagdinig. Giit ng pangalawang Pangulo, patungo ang pagdinig sa pagkakaroon ng impeachment case laban sa kanya. Nanindigan si VP Duterte, walang maling paggamit sa pondo at anumang findings ng Commission on Audit, handa siyang tugunan ito. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntirya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. So tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Pinuna naman ng mga mambabatas ang pagtanggi ni VP Duterte na manumpa bilang testigo o resource person sa House hearing. Anila, kung walang itinatago, bakit hindi manumpang magsasabi ng katotohanan? When the resource speaker does not take her oath, then it follows that whatever statement she will provide, we call it could not hold any water. That being not under oath, the same cannot be used as an evidence in any inquiry, in any proceeding, Mr. Chair. We also underscore that refusal to take an oath before this committee or any legislative hearing in Congress should not be considered as a precedent, as it goes against the power of Congress to conduct legislative inquiries. Inihayag naman ng COA na bukod sa 2022 confidential funds ng OVP, may puna rin ang komisyon sa disbursement ng confidential funds ni Vice President Duterte noong 2023. Sa nakalipas na taon, nasa 500 million pesos ang kabuuang halaga ng confidential funds. Subalit ang 125 million pesos na nakalaan para sa huling quarter, hindi na ginamit ng OVP matapos maging kontrobersyal ang confidential funds.
Yung bang mga issues na nakikita nyo ngayon sa 2023, kagaya rin bang ng mga issues noong 2022 vis-a-vis their confidential funds? There are some similar findings, Mr. Chair. Similar. So ang ibig sabihin, ini-expect natin na mag-issue kayo ng notice of suspension at saka notice of disallowance. Would that be a correct statement? I have yet to see the compliance report, Mr. Chair. Samantala, ipinunto naman ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, hindi pa pinal at appealable pa ang notice of disallowance ng COA sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong 2022. Ang usaping ito nagdulot ng bahagyang tensyon sa House panel. How many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? With all due respect to the For, but that is a question I will leave, and I will terminate my manifestation, Madam. Yes, but I would like to respond to your manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary inquiry, Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What is the parliamentary inquiry of the Honorable I would like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, What is the question, Mr. Chair? are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked the Honorable question. Marcoleta, we are not blaming the 1 minute suspension is declared by the Chair. Bagamat nakasuspinde ng ilang minuto ang pagdinig, muntik namang magpang-abot si Congressman Marcoleta at abang lingkod Party List Representative Caraps Paduano. Minute of legislation na pinag-usapan. Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Bukod sa OVP budget utilization sa mga nakalipas na taon, iimbestigahan na rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang mga proyekto at programa ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Duterte na may audit observation findings o PUNA, ang Commission on Audit o COA. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang kanyang pagharap sa pagdinig ng Kamara kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga sila magkaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ikalawang Pangulo, huli silang nagkausap ni PBBM noong siya ay magbitiw bilang miyembro ng gabinete noong Hunyo. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Ayon kay VP Sara, ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos lang naman talaga ang kanyang kaibigan. Nang tanungin kung makikipag-unite pa rin ito sa pamilya Marcos, ito ang maiksing tugon ng Vice President. Oh, never again. Naisampa na sa Pasig City Regional Trial Court ang kasong qualified human trafficking laban kay dismissed Mayor Alice Guo at mahigit sa 10 iba pa. Ang kasong ito laban sa dating alkalde ay non-bailable o walang piyansa. Umaasa naman ang Department of Justice o DOJ na ilalabas ang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Nahaharap na sa mabigat at walang piyansang kaso si dismissed Mayor Alice Guo kaugnay ng Pogo operations sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Department of Justice, naisampa na sa Pasig City Regional Trial Court ang kasong qualified human trafficking laban kay Guo at mahigit 10 iba pa. The DOJ would like to confirm that the case against Alice Guo, including Dennis Cunanan, who is a former Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General, and Representative Zun Yuan Technology, as well as 12 executives and founders of the 3 companies and Guo's alleged business partners, has been filed. Kaugnay nito, naniniwala ang DOJ na maglalabas agad ng warrant of arrest ang korte sa kasong ito. Target ng DOJ na magkaroon ng arrest warrant bago matapos ang contempt order ng Senado para hindi na ito makakalaya.
Now, yung mga cases po na ito ay non-bailable, which is why as soon as the warrants of arrest are out from the Pasig Trial Court, then we can expect to take custody of Ms. Alice Guo despite or if ever she is released already from Senate and if ever she does decide na mag-bail siya doon sa Capas Tarlac, doon sa isang kaso niya. Sa ngayon, may ilan pang reklamo laban kay Alice Guo na nakabinbin dito sa DOJ, kabilang na ang money laundering at tax evasion. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisingilin ni Senator Ronald Bato de la Rosa si retired General Raul Villanueva dahil sa pagsisiwalat nito ng hindi kumpirmadong impormasyon. Kaugnay ito ng umano'y pagtanggap ng payola ng isang dating Chief PNP mula sa operasyon ng Pogo. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Mali na agad na ihayag ni retired General Raul Villanueva ang usap-usapan mula sa intelligence community kaugnay sa isa umanong dating Chief PNP na tumanggap ng payola mula sa Pogo. Ito ang binigyang diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos isiwalat ng PAGCOR official ang naturang impormasyon kahit hindi pa ito kumpirmado. Paliwanag ng mambabatas, nagdudulot ito ng iba't ibang spekulasyon at lubhang pagkabahala sa mga former Chief PNP na nananahimik lang sa kanilang pamumuhay. Kahit na yung mga matatanda na mga retired Chief PNP, they are very much concerned about that statement, no? Dahil nga, pati sila nadadamay dahil they are also former PNP chiefs. So, dapat bago inilabas yung informasyon na yan, binalidate ang husto, kinonfirm ng husto, para sabihin yung sinong totoong pangalan, sino yung tao na involved, para hindi madadamay lahat. Dagdag pa ng former Chief PNP, hindi maaaring gamiting ebidensya sa korte ang isang intelligence report na hindi pa kumpirmado. Kaya questionin muli ni Senador De La Rosa ang dating intelligence service official ng AFP sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng illegal na operasyon ng Pogo. Sisingilin ko siya dyan, next hearing, sisingilin ko siya about that statement of this. Para tuloy kasama sa marites lang yan. Sa former ISAP, kung siya ba yung chief ng ISAP. Pero ano pa sabi niya, sabi nga, formerly with ISAP daw. Ganun na palang produkto ng ISAP na nire-release na informasyon na hindi validated. Nakatakda na ang huling pagdinig ng Senado kaugnay ng mga isyu na kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Waping. Partikular na ang partisipasyon ng dismissed Banban Mayor sa Pogo, ang pagtakas ng magkakapatid na Guo sa bansa, maging ang mga posibleng sangkot dito. Isasagawa ang Senate hearing sa Martes, September 24. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Uumpisahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa umano'y dating hepe ng Philippine National Police na tumatanggap ng payola sa Pogo at may kinalaman sa pagpapatakas kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay matapos na ipag-utos kahapon ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa CIDG na pangunahan ng investigasyon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nitong gagawing investigasyon ng CIDG? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Makikipag-ugnayan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang kumuha ng iba pang detalye kaugnay sa binanggit ni dating Brigadier General Raul Villanueva sa Senado na mayroong dating Chief PNP na tumatanggap umano ng payola mula sa Pogo at umano'y sangkot din sa pagpapatakas kay Alice Guo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, dapat na malaman kung may katotohanan ang aligasyon at kung sino sa mga nagdaang Chief PNP ang tinutukoy ng dating opisyal ng ISAF. Sinabi pa ni General Francisco, apektado
ng naturang aligasyon ang buong hanay ng pambansang pulisya at ang PNP organization kaya't importanteng matuldukan ang naturang issue. Kahapon Ella, sinabi din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Sin Fajardo na 24 na former chiefs PNP ang isasalang sa investigasyon upang matukoy kung sino sa mga ito ang sinasabi ng PAGCOR official. Sinabi din ni General Marbil na wala silang sasantuhin at agad nakakasuhan sakaling mapatunayang totoo ang aligasyon. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Hindi nagtugma ang lagda sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo sa kanyang mga signature sample. Ayon sa eksperto mula sa Question Document Division ng NBI, hindi iisang tao ang gumawa ng dalawang lagda. Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na patunay ito na isang professional scam artist si Guo. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ngayong araw sa pagdinig ng House Quadruple Committee si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Bukod kay Alice Guo, dumalo rin sa pagdinig si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na kasama naman sa drug watch list na nakaraan Duterte administration. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang latest dyan sa isinasagawang pagdinig ng Quadcom? Ella, ngayong araw nga yung ika-6 na public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal bogos, illegal drug trade at extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Dumalo sa kauna-unahang pagkakataon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na iniuugnay sa operasyon ng illegal bogos. Naniniwala ang mga kongresista, sentro ng kontrobersya si Guo. Narito rin sa pagdinig si Suwal Mayor Liseldo Dong Kalugay na iniimbestigahan sa posibleng involvement nito sa pag-alis sa Pilipinas ni Guo at mga kapatid nito. Muli ring humarap si Cassandra Ong, ang 24-year-old na negosyanteng pinaghihinalaang sangkot din sa operasyon ng illegal na pogo. Nobya ito ng kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Samantala, dumalo rin sa pagdinig si dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog. Ilang taong nagtago sa abroad si Mabilog matapos mapasama sa narco list ng Duterte administration. Binigyan ito ng pagkakataon ng Quadcom na makapagsalita at sa kanyang pahayag, mariin itong itinanggi na naging drug protector siya. Inilahat din ito mga pangyayari mula nang mapabilang ito sa narco list ng Duterte administration at mapilitang umalis ng bansa at mag-apply ng political asylum sa Estados Unidos dahil sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Naging emosyonal si Mabilog sa kanyang speech dahil sa pinagdaanan ng kanyang pamilya. Samantala, nakatanggap naman ng sulat ang Quadcom mula kay Davao City Representative Paulo Duterte at nais na makapagtanong ng kongresista sa resource person kaugnay ng issue ng illegal drugs at EJ case. Iimbitahan siya sa susunod na pagdinig ayon kay House Dangerous Drugs Chairperson, Congressman Robert Ace Barbers. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dating officer in charge ng Department of Budget and Management Procurement Service na si Lloyd Christopher Lau sa Ecoland, Davao City kahapon, September 18. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Sandigan Bayan 1st Division, hinuli si Lau dahil sa umano'y paglabag nito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 70,000 piso naman ang piyansang itinakda ng Sandigang Bayan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, Martes pa umano nila inaabangan si Lau sa kanyang bahay pero kahapon lang ito umuwi kaya siya nahuli. Si Lau ay nasangkot sa maanumalyang pharmacy deal na nagkakahalaga ng 41 billion pesos noong COVID-19 pandemic. Hinamon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros si former PSDBM OIC Christopher Lau na pangalanan ang big boss sa likod ng kontrobersyal na pagbili ng COVID-19 supplies.
Sinabi ni Senator Hontiveros, panahon na para harapin ni Lau ang mga kaso laban sa kanya at aminin kung sino ang nasa likod ng korupsyon sa bilyon-bilyong pondo ng COVID-19. Dagdag pa niya, dapat managot si Lau at ang kanyang mga kasabwat sa pang-aabuso sa kaban ng bayan sa kasagsagan ng pandemya. Music Attorney Lau, oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Ngayong nasa kamay ka na ng batas, aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Hawak na ngayon ng Balayan, Batangas Municipal Police Station ang pulis at driver nito na itinuturing na nasa likod ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito'y matapos na maglunsad ng operasyon ang pulisya laban kina Police Major Alan De Castro at driver na si Jeffrey Magpantay. Sa ulat ng Balayan PNP, na aresto sina De Castro at Magpantay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Batangas Regional Trial Court Branch 3 sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Si De Castro ay positibong itinuro ng pamilya ni Camilon na nobyo ng kanilang anak. Ito rin ang sinasabing huling kasama ng beauty pageant contest o ng beauty pageant contestant sa isang mall sa Lemery noong October 12 ng nakaraang taon. Si De Castro ay nauna nang inalis sa serbisyo noong Enero matapos na masampahan ng administrative case ng PNP dahil sa immorality. Inilabas na ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang mga panuntunan sa paggamit ng social media, artificial intelligence o AI technology para sa digital election campaign kaugnay ng 2025 elections at BARM parliamentary elections. Ang detalye alamin natin kay Dante Amento live. Dante, ano ang mga nilalaman itong panuntunan na inilabas ng COMELEC tungkol sa paggamit ng social media at AI sa darating na eleksyon? Magandang tanghali, Aga. Kabilang nga dito sa salient points o mga highlight nitong inilabas na COMELEC Resolution number 11064. O ito yung paggamit ng social media, internet at gayon din ng artificial intelligence o AI para sa 2025 national and local elections, partikular na sa pagsasagawa ng digital campaigning. Una-una dito, Aga, batay sa rules ng COMELEC, kailangan na rehistrado sa komisyon yung mga lahat ng social media account, vlog, yung pages, website, magiging mga podcast ay dapat nakarehistro yan sa COMELEC sa pamamagitan ng kanilang law department. Ang registration ay magbibigay ang COMELEC ng 1 buwan pagkatapos ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC, kung saan tatagal ang registration ng social media accounts ng December 13, 2024. Lahat ng election propaganda o campaign materials ay dapat may disclosure o disclaimer na sila ay gumagamit ng artificial intelligence o AI technology. Bawal din ang paggamit ng deepfakes o itong mga minanipula na audio o video materials para magpakalat ng maling impormasyon o para lamang manira. Bawal din na gamitin ang iba't ibang digital platform sa pagpapakalat ng disinformation, fake news at iba pa laban sa sistema ng halalan, COMELEC at proseso ng sa proseso ng eleksyon at pangangampanya. Kung paano yung ginawa nating regular na kampanya before sa TV, radyo, dyaryo, mga campaign material, sumusunod sa sizes, 2x3, bakit naman hindi tayo susunod kung social media ang pag-uusapan? Hindi naman talaga pwedeng unregulated. Kapag ang isang kandidato ay may rehistradong social o digital online account na ginamit sa pangangampanya, pagpapaliwanagin siya ng COMELEC kapag hindi rehistrado. Maaaring makasuhan ng election offense ang lalabag sa mga panuntunang ito na nasa ilalim ng resolusyon. Magkakaroon ng investigasyon katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP. May kulong ito, Aga, at iba pang parusa
at pagkakadiskwalipika sa pagtakbo o paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kailangan nilang i-regulate ang paggamit ng social media, artificial intelligence at internet. Anya, inaasahan na nila dahil sa pag-unlad nga ng ating teknolohiya, gagamitin ng mga kandidato, partido politikal ang mga ito sa 2025 national and local elections, gayon din sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Bakit importante itong ating nilabas na guidelines? Number one, to prevent misinformation, disinformation, yung mga fake news na tinatawag, yung mga maling paratang minsan na lumalabas na lamang na gana. At saka siyempre, yung mga deepfakes na alam natin ngayon na nakakalungkot, yan naman lumalaganap sa kasalukuyan at kinakailangan maparusahan. Aga ang kabilang sa binigyang diin ng COMELEC, hindi naman bawal per se ang paggamit ng artificial intelligence dahil nagagamit naman yan kahit nga sa pagninegosyo. At ang sinasabi lang dito ng COMELEC, kailangan lang nilang i-regulate para hindi naman maabuso. Isa pa sa tiniyak ng COMELEC ay hindi nila binabiolate o nilalabag ang karapatan, lalo na ng press freedom at karapatan ng iba't ibang mga individual sa pamamahayag kaugnay nitong kanilang pag-regulate o dito sa kanilang panuntunan upang ma-regulate ang paggamit ng social media at artificial intelligence. Yan mo nating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Magkakaroon ng adjustment sa bill ng tubig ang dalawang water concessionaires sa bansa sa darating na Oktubre ngayon taon. Paliwanag ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS Regulatory Office. Ito ay dahil sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nakaamba ang dagdag singil sa tubig para sa mga customer ng Manila Water ngayong darating na Oktubre. Ito nila ay dahil sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA o ang epekto tuwing gumagalaw ang palitan ng piso kontra sa pera ng ibang bansa. Itong FCDA na ito na magte-take effect ng October 1, ito ay base dun sa mga previous na mga foreign exchange kung saan medyo humina o nag-depreciate yung peso. Paliwanag ng Manila Water, kung sakaling makita naman na lumalakas o tumataas ang palitan ng piso kontra foreign currency, ay maaari naman tayong makakita ng pagbaba sa billing sa susunod na quarter. Ngunit simula October 1, mararamdaman na ng mga customer ng Manila Water ang bahagyang pagtaas sa kanilang monthly bill, kung saan ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters na dating nagbabayad ng 226 pesos at 50 centavos kada buwan ay madadagdagan ng 3 pesos at 65 centavos. Para naman sa karamihang kumukonsumo ng 20 cubic meters, magkakaroon ng 8 pesos at 10 centavos na buwanang pagtaas. At para sa mga umaabot sa 30 cubic meters ang konsumo sa tubig, mayroong buwanang pagtaas na 16 pesos at 54 centavos. Hindi naman maapektuhan ang monthly bills ng mga tinatawag na lifeline customers o ang mga kumukonsumo ng mas mababa sa 10 cubic meters. Bawas singil naman sa tubig ang mararanasan ng mga customer ng Maynilad sa pagpasok ng Oktubre. Ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan ay mababawasan ng 83 centavos, 3 pesos at 14 centavos naman para sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters. Rerepasuhin muli ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ang FCDA, kaya nila maaaring magbago ang singil pagdating ng January sa susunod na taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang National Economic and Development Authority o NEDA na muli nilang pag-aaralan ang inilabas na ulat ukol sa 63.87 pesos na food poverty threshold ng bawat tao kada araw. Sa deliberasyon ng plenaryo para sa 2025 budget ng Department of Trade and Industry, sinabi ni Representative Christopher De Venecia na nagtutulungan na ang DTI at NEDA para tugunan ang isyong ito. Nilinaw din ni De Venecia
na ang kasalukuyang threshold ay limitado at hindi saklaw ang mga gastusin tulad ng LPG at transportasyon. Sa layuning may sulong ang pagbibigay edukasyon maging sa mga kababayan nating nasa bilangguan, nagsagawa ang Polytechnic University of the Philippines Open University sa kauna-unahang pagkakataon ng synchronous session sa loob ng Manila City Jail Male Dormitory ngayong araw. Ayon sa PUP Open University, mayroong nasa 72 persons deprived of liberty sa nasabing piitan ang kasalukuyang kumukuha ngayon ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Ayon sa PUP, makasaysayan ang hakbang na ito at plano nilang ipagpatuloy pa ang pagsasagawa ng synchronous sessions para sa mga PDL student upang masiguro na mabibigyan sila ng pantay na access sa edukasyon tulad ng mga regular na college students. Inimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kabataan na samantalahin ang pagkakataon na makinabang sa lupang agraryo na alok ng pamahalaan. Ito ang mensahe ng Pangulo nang mamahagi ng titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Palawan. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribohok Live. Nel, paano ba magiging benepisyaryo yung mga kabataan sa lupang agraryo? Yes, Aga, ang mga nagsipagtapos na mga kabataan ng kursong agrikultura ay maaaring makinabang sa lupang sakahan at mabibigyan rin ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakapaloob ito mismo sa charter ng programang agraryo. Marami po sa kabataan ay hindi nauunawaan at hindi naiisip ang agrikultura. Kaya kung saan-saan ibang trabaho ang pumapasok. Ngunit kailangan natin ng mga magsasaka. Kaya kasama po sa charter ng Agrarian Reform Program na lahat ng mga kabataan na dumaan at naging estudyante sa kurso ng agrikultura ay mabibigyan din ng lupa upang meron yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan. Sa pamamagitan anya nito, malaki ang magiging papel ng mga kabataan sa food security ng bansa. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati ng mamahagi ng 1,287 na titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Coron, Palawan kanina. Bukod sa CLOA, namahagi rin si PBBM ng Certificate of Condonation at pinangasiwaan ang pag-turnover ng mga farm-to-market roads sa lalawigan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Naglunsad ng bagong website at social media page ang private company na nag-take over sa operasyon at management ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa new NAIA Infra Corporation, layo nito na mabigyan ng mas komprehensibong impormasyon ang publiko ukol sa NAIA kabilang na ang ongoing transformation na ginagawa sa paliparan. Gayon din ang progress report at future vision nito. Bukod dito, nagsisilbi rin ang bagong website bilang travel hub sa mga biyahero kung saan makikita ang real-time flight information maging ang update sa airport services at amenities. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang www.nunaiya.com.ph. Gayon din ang kanilang Facebook at X account na NunaiyaPH. Sa pagsalang ng Department of Foreign Affairs sa kanilang budget hearing sa Senado, inihayag ng ahensya na mayroong halos sa 200 mga aplikante ng Philippine passport ang kanilang naharang dahil sa anilay kaduda-duda ang nationality. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano yung nationality nitong mga aplikanteng naharang ng DFA na kumukuha ng Philippine passport? Aga mga foreign national at sa ilang pagkakataon ay nababanggit ng Department of Foreign Affairs na Chinese national ang mga nag-a-apply nitong Philippine passports.
pero kaduda-duda ang kanilang nationality. Ayon sa DFA, simula Nobyembre ng nakaraang taon, mahigit 171 na questionable application attempts para sa Philippine passport ang napigilan ng ahensya. Ngunit lahat ng mga ito ay gumagamit ng mga birth certificate na delayed ang registration. Ilan pa sa mga ito ay may ginagamit na genuine o totoong Philippine birth certificates, habang may ilan naman na peke. Nag-apply ang mga ito sa iba't ibang opisina ng DFA, kabilang na ang contracted na satellite office nito, partikular na ang mga temporary off-site passport services o TOPS, consular offices at maging sa kanilang main office sa Asiana. Karamihan sa mga ito ay first-time applicants o unang pagkakataon na kukuha ng pasaporte sa Pilipinas. Kaugnay nito, sinabi ng DFA na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority o PSA, Bureau of Immigration o BI at National Bureau of Investigation o NBI. 71 sa kanilang aplikante ng pasaporte ang naisumite na ng DFA sa NBI, habang 66 na pasaporte na fraudulently issued sa foreign nationals ang kanilang nakansela. Ayon pa sa DFA, nasa proseso na sila ng pagsasailalim sa Memorandum of Agreement sa Philippine National Police o PNP. Ito ay para sa sistema ng agad na pag-aresto sa mga individual na matutukoy ng DFA na fraudulent o illegal na nag-a-apply ng Philippine passport. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patuloy na makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ng ilang lugar sa Luzon at Visayas, bunsod pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga lugar na uulanin sa Luzon ang Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Occidental Mindoro at Northern Palawan. Gayon din ang Abra, Benguet, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Romblon, Antique at Iloilo. Magiging maulan din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Babala ng Pag-asa, posible pa rin ang mga pagbaha at landslides bunsod ng mararanasang mga pag-ulan. Sumampa na sa 23 tao ang bilang ng mga nasawi bunsod ng epekto ng magkakasunod na bagyo na nanalasa sa Pilipinas na napalakas pa ng habagat. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, patuloy nilang binabalidate ang ulat sa 23 namatay bunsod ng mga nagdaang kalamidad, habang may 13 tao ang sugatan at 15 na mga nawawala. Samantala, lumobo na rin sa mahigit 1 milyong individual o katumbas ng mahigit sa 200,000 mga pamilya ang naapektuhan ng magkakasunod na bagyong tumama sa Pilipinas. Humihiling ngayon ang suporta mula sa mga mambabatas ng Department of Social Welfare and Development para sana maipagpatuloy ang ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program ng Kagawaran. Umaasa si DSWD Secretary Rex Gatchalian na may isasama pa rin sa 2025 proposed budget ng ahensya ang pondo para sa nasabing programa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano ba ang detalye nitong hinihiling na budget ng DSWD para sa kanilang AKAP program? Itong AKAP program nga ay sinasabing mandato sa ilalim ng probisyon ng 2024 General Appropriations Act o GAA na naglalayong bigyan ng tulong pinansyal yung mga kababayan nating maliliit ang kita o yung mga low-wage earners na apektado ng inflation. Kaya paliwanag ng DSWD, itong programang AKAP ay malaking tulong sa mga kababayan nating kapos ang kita sa araw-araw. Kaya biligyang diin nila ngayong araw sa ginanap na media forum yung retention sana ng budget na ito para sa susunod na taon. At gaya rin ng sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ginanap na budget deliberation para sa ahensya, ito kasi ay malaking tulong para doon sa mga kababayan nating nagiging benepisyaryo ng programa. Kaya hiling nila sa mga mambabatas yung patuloy or pagpapatuloy ng ayuda para sa Kapos ang Kita program. Sa kasalukuyan, Elam,
or ngayong taon ay mayroong 26.7 billion pesos na budget ang DSWD na nakalaan para sa nasabing programa at sa huling datos nga ng kagawaran ay umabot na sa 700,000 na mga benepisyaryo ang nakinabang sa programang AKAP. At nangangako naman ng ahensya na ito ay madagdagan at mas marami pang mga kababayan natin ang maabot at matulungan. At siniguro rin ng DSWD na lahat ng kanilang mga programa kasama nga itong AKAP ay nakapost naman o makikita ng mga kababayan natin ang detalye sa kanilang mga social media account. Ayan muna ang update dito sa DSWD. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Naglaan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng mahigit sa 220 million pesos na halaga ng relief items na ipamamahagi para sa mga taga Bicol na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, sapat na ba para sa mga kababayan nating nasalanta dyan sa Bicol itong inihahandang tulong ng DSWD? Yes, aga tinitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na may sapat na tulong ang gobyerno sa pamamagitan ng family food packs sa mga apektado at maapektuhan pa ng sama ng panahon dito sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Disaster Risk Reduction and Management Division Information Officer Carl James Cabarles na may nila na family food packs ang ahensya na nagkakahalaga ng 89.3 milyong piso at sa non-food items na nagkakahalaga naman ng 78,331 na umabot sa kabuang 121.6 milyong pisong halaga ng ayuda na nakaperposisyon na sa mga sites ng DSWD at siyam na warehouse sa buong rehiyon ng Bicol. Nakahanda na rin ang ahensya na tulungan ng publiko at local government units o LGU sa panahon ngayon ng kalamidad. Maging ang central office ng DSWD ay nakahanda pa sa replenishment ng mga ayuda kung magre-request pa ng karagdagang family food packs. May 3 milyong pisong halaga pa ng standby fund ang ahensya para sa pambili pa din ng karagdagang food packs at non-food kits. Nasa 3.3 milyong pisong halaga ng family food packs ang naipamahagi ng ahensya sa 5,503 na pamilya sa Albay na apektado ng sama ng panahon na pinalakas pa ng habagat. Nakikipag-ugnayan na din ang DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa pag-monitor sa sitwasyon at mga para matukoy ang pangangailangan sa maapektadong komunidad. Magtatagal naman na nasa 2 araw ang bawat family food packs para sa pamilyang may 5 miyembro. Batay sa monitor ng Pag-asa, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hener. Pinalakas naman ng Tropical Storm Helen ang southwest monsoon o habagat. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Aabot sa 40 hanggang sa 50 crates ng kamatis sa bayan ng Bayumbong, Nueva Vizcaya ang itinapon na lamang dahil sa oversupply. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, bakit hindi na nabenta itong mga itinapong kamatis sa Nueva Vizcaya? Ella, sa nakikita nilang dahilan kung bakit hindi naibenta itong kamatis ay nasa 3 o 4 na araw na o gabi na hindi na ibebenta sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Nakikita din nilang dahilan na ang mga buyer ay marunong nang pumili ng magandang kalidad kung kaya naman nakikita nila kung ito ay madali nang masira kaya hindi nila ito binibili. Aabot sa 40 hanggang 50 crates ang itinapong kamatis sa barangay Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ayon sa pamunuan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT, ang nasabing mga kamatis ay pinaniniwalaang hindi minsanan itinapon ngunit naipon lamang. Bukod dito ay madalas rin aniyang tampunan ng mga iba't ibang gulay ang nasabing lugar na kung saan hindi naibenta ng mga magsasaka mula sa NVAT na pabalik na sana ng Ambagyo. Bagamat dumarami ang harvest ngayong September kumpara noong nakaraang buwan ng June, July at August, ay wala naman nangyaring oversupply sa NVAT dahil hindi pa bumababa ang presyo ng mga ito. Sa ngayon ay nasa 25 to 30 ang presyuhan ng kamatis habang 20
o 12 kada kilo naman ang production cost nito. Sa ngayon, Ella, nga ay nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan o ng Department of Agriculture sa LGUs dito sa Cordillera at sa Nueva Vizcaya para malaman nga kung ano ang maaring gawin, masolusyonan itong problema ng mga magsasaka dito sa Nueva Vizcaya. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sumabak sa 5 araw na pagsasanay ang ilang piling UNTV rescuers mula sa Visayas para maging emergency medical responders at maging katuwang sa pagtugon ng training request mula sa iba't ibang organisasyon hinggil sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng basic first aid and basic life support. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Iba na ang handa at may alam dahil sa oras ng mga sakuna. Hindi natin alam kung kailan tayo mangangailangan ng tulong. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng UNTV News and Rescue sa advokasya ni Kuya Daniel Razon na pagtulong sa kapwa. Naglalayon itong matugunan ang sinuman na nangangailangan ng tulong sa panahon ng emergencies. Para mas marami ang maabot ng advokasiyang ito, 12 qualified na miyembro ng UNTV responders mula sa Visayas ang sumailalim sa isang level up na training, ang Emergency Medical Responder Training at Training on Trainers. Ang mga nasabing rescuer ay mula pa sa mga probinsya ng Palawan, Iloilo, Leyte, Negros Island at Bohol. So una-una, ito ay doon sa direksyon na gusto ni Kuya Daniel at ng ating Deputy Chief na si Sir Jerry Panghulan na magkaroon pa tayo ng mga dagdag or additional instructors sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pinakamabigat na obligation dito is yung additional skills and yung additional na knowledge kasi habang umaangat o habang naglaladerize yung training na kanilang natatanggap ay yung kaya nilang i-perform doon sa patient ay mas lalong dumadami. And sa gayon, itong ang training natin na to ay leading to instructorship siya. Kaya ang isa din sa, syempre, na pinaka-main task ng ating instructor ay to communicate doon sa mga tinuturuan niya. Sa naturang pagsasanay na ginanap sa Cebu City, nasubok hindi lamang ang kanilang kaalaman sa first aid, maging ang kanilang kakayahang mag-isip ng maayos at magsagawa ng tamang pagsusuri sa isang emergency situation. Sinubok din maging ang kanilang abilidad sa pagharap ng mga tao at kakayahan sa mabuting komunikasyon. Malaki po pagkakaiba ng training namin dati sa basic tsaka sa ngayong training na to kasi gawa ng basic lang po yung ituro sa amin. Basic yung splinting, kung paano mag-manage ng nadideform na buto o mga body parts ng tao. Sa training po namin ngayon, napakalawak po. Kumbaga, nasama na po yung medical. Napakalaking naidagdag na kaalaman po sa amin sa training na ito. Training po noon, more on basic informations at basic skills po regarding sa life support and first aid. Ngayon naman po kasi sa EMR, mas advanced po at mas advanced din po yung skills na itinuro po sa amin para po magbigay ng tamang management, lalo na po kapag sa mga may nangangailangan. Tinuruan po kami kung paano po mag-assess ng tama, lalo na po medically sa mga signs and symptoms para po mabigyan po namin ng tamang management yung tinutulungan po namin. Mas advanced po siya. Magiging karagdagang pwersa sila ng UNTV News and Rescue sa Visayas Region. Isa sa magiging misyon nila ay magturo sa iba't ibang organisasyon at grupo sa rehiyon na nangangailangan o nagnanais na matuto ng basic first aid at basic life support.
Isang malaking responsibilidad ang ipaalam sa mga tao na mahalagang may kaalaman sa first aid para sa panahon ng trahedya ay makakabahagi tayo sa pagdugtong ng buhay ng mga nangangailangan. Ang ina-expect ko po ay isa po itong malaking responsibility kasi po dito po masasanay po yung how we are communicate po sa mga listeners bilang isang EMR at kung lulawin po na Diyos na magtuturo po for the future po na training. Ang ina-expect ko po ay ito po ay malaking responsibilidad or responsibility na bilang magtuturo dahil ito po ay continuous po na learning para yung mga natutunan po namin na dito po sa training ng EMR ay maibahagi po namin sa mga kapwa po namin na responders. Hindi ko po maisip na dati po ay isa po ako sa mga nakikinig lang po sa mga trainings at nakikinig lang at nagpa-participate. At ngayon po ay nabigyan po ng pagkakataon na makakapagturo po at posible na makapagturo po sa mga estudyante, sa mga ay overwhelming po na feeling po sa akin. Sa tulong po at awa ng Diyos ay gagawin pong lahat na makakaya para po ma-build po yung aming mga confidence at maging competent sa pagtuturo sa ating mga kapwa-tao. Matapos ang pagsasanay sa Visayas, ang mga piling rescuer naman sa dako ng Mindanao at Luzon ang sasabak sa level up training upang maging bahagi ng emergency medical responder at instructors. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuha ng Malacanang Team Office of the President Executives ang huling ticket para sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ay matapos magwagi sa knockout game kontra sa Judiciary Magis sa pagtatapos ng eliminations. Samantala, hindi naman napigilan ng COMELEC Fast Trackers ang winning streak ng Senate Sentinels. Para sa detalye, narito report ni Bernard Dadies. Kompleto na ang 4 na kuponan na magtutuo sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ang Malacanang Team Office of the President Executives ang nakasungkit ng huling ticket sa Final Four matapos talunin sa knockout game ang Judiciary Magis. First quarter deadlock at 17 points. Humataw agad ng 10 points si Judge Wendell Ramitere para sa Judiciary. Second frame na outscored ng OP Executives ang Magis 23-11. Si Asik MJ Bayang ang nanguna sa offense ng Malacanang team with 11 points. Lamang na ng 12 puntos ang Office of the President, 40-28 and of first half. Third kanto na natiling kontrolado ng OP Executives ang ball game lalo na sa rebound. Kumayod ng combined 13 points sa quarter na ito si Judge Wendell Ramitere at Judge Jonathan Lac, pero hindi ito sapat para pababain ang double-digit na abante ng Malacanang. Tinapos ang third quarter sa long two ni Mark Lapid, 63-46. Last quarter, pinilit na makadikit ng Judiciary sa pangunguna ni Judge Lac na kumayod na ng total 21 points at Judge Ramitere na nag-ambag na ng 20 points. Subalit, mas nanaig pa rin ang OP Executives, 87-69. Best player of the game sina Yusek BJ Palatao na kumamada ng 15 points, 6 rebounds, 4 assists at 7 steals. At si Yusek Samyang na kumolekta ng 11 points, 15 boards at 4 dime. We emphasized really on our defense. Actually last weekend we really practiced on pressing the ball para
we basically nag-scout kami, and ang findings namin is really we need to pressure them so that we can get easy shots from turnovers. Makakalaban ng OP Executives ang defending champion at undefeated Senate Sentinels sa semi-finals sa darating na linggo. Hawak ng Senate ang twice-to-beat advantage, kaya naman mas nais ng Malacanang team na mapaghandaan ito ng husto, lalo na sa depensa. I think for us, it's really about defense. For us, defense fuels our offense, so we need to be prepared for them defensively, and I know they're a very powerful team, especially they also have height and might, so we should be prepared for them. Hindi naman nagawang madungisa ng Comelec Fast Trackers ang malinis na record ng Senate Sentinels. Nagwagi sa first game ang Senate kontra sa Comelec sa score na 86-69. Samantala, ang AFP Cavaliers naman ang makakalaban ng GSIS Furies sa semifinals. Ang Cavaliers ay may tangan at twice-to-beat advantage. Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 30, versikulo 10 na nagsasabi, Iyong dinggin, O Panginoon, at maawa ka sa akin, Panginoon, maging saklolo nawa kita. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.